Sa kwentong ito, isang kasalang naganap sa ancestral home na puno ng misteryo at kababalaghan. Ang puno sa tabi ng bahay ay may kwento ng mga duwende at kapre at tila hindi nila gusto ang pagdiriwang na magaganap. Habang abala sa paghahanda, nakarinig ang magkasintahan ng malalakas na tawa at yabag mula sa puno. At isang lumang singsing ang nagdala ng kakaibang pakiramdam. Sa kabila ng mga bulong at sigaw, itinuloy nila ang kasal. Ngunit ang tanong, hanggang kailan nila maiiwasan ang mga nilalang na ito? Kasal po namin ito ni Jake. Gusto kong sa ancestral home namin sa probinsya gaganapin yung kasal. Malaki kasi yung bahay at may malaking bakuran. Sabi ko, makakatipid kami kung doon na lang gaganapin yung kasal. May ilang buwan pa naman bago yung kasal, kaya may oras pa kami para pagandahin yung bahay. Isa pa, hindi naman kami mayaman, kaya kung makakatipid kami gagawin namin. May isang problema lang, may malapit na puno sa bahay namin. Isa itong lumang puno na may mga kwento tungkol sa mga nilalang na nakatira roon. Sabi nila, may mga duwende at kapre raw na nakatira sa puno. Marami na rin daw ang nakakita sa mga ito. Nung bata pa ako ay nakarinig na rin ako ng mga tawa na nagmumula sa puno. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ayoko kasing matakot. Si Jake kasi hindi talaga naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanya sa Maynila, walang mga duwende at kapre. Mga kwento lang daw yon na pangtakot sa mga bata. Isang araw habang nag-aayos kami para sa kasal ay nakarinig kami ng malakas na tawa na nagmumula sa puno. Natakot ako pero si Jake ay hindi. Nagalit pa siya at sinigawan yung tumatawa. Sabi niya kung sino man daw yung tumatawa ay lumabas na. Sa halip na tawa ay nakarinig kami ng malakas na yabag. Sabi ko kay Jake, pumasok na kami sa bahay. Kumunot yung noo niya at tinanong ako kung bakit. Sabi ko, hindi ba niya naririnig yung mga yabag? Sabi niya, wala naman daw siyang naririnig. Doon ako kinabahan. Baka ako lang yung nakakarinig ng mga yabag. Pumasok kami sa bahay. Nakita kong nanginginig si Jake. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya bigla raw kasing lumamig sa labas. Doon ko naisip na baka nakaramdam din siya sa presensya ng kapre. Kinagabihan, nagkwento sa akin si Jake. Habang daw nasa labas kami kanina, ay may nakita siyang lalaki na nakatayo sa tabi ng puno. Hindi raw niya ito pinansin dahil akala niya ay isa sa mga kapitbahay namin. Pero nung tumingin daw siya sa lalaki, ay nakita niyang kulay berde ang mga mata nito. Nung oras na yon, ay nakarinig kami ng yabag. Tinanong ko si Jake kung narinig niya rin ba. Sabi niya, oo. Natakot daw siya dahil naisip niya na baka yung lalaking may berdeng mata ang may gawa noon. Kaya nagaya na rin siyang pumasok sa bahay. Sabi ko kay Jake na baka yung kapre ang nakita niya. Nagulat siya at tinanong ako kung bakit hindi ko raw sinabi sa kanya. Sabi ko, hindi naman kasi siya naniniwala sa mga ganon. Sabi niya, hindi na raw siya magagalit kung sasabihin ko sa kanya ang totoo. Kaya, sinabi ko na rin sa kanya yung mga tawa na narinig ko. Nagdesisyon ako na lagyan ng asin ang paligid ng bahay. Sabi ko kay Jake, proteksyon na rin yun para sa amin dahil baka mamaya ay hindi lang kapre ang makakita sa kanya. Pumayag naman siya. Kinabukasan ay sinabi ko kay Jake na sa gabi ko na lang lalagyan ng asin yung paligid ng bahay para hindi makita ng mga kapitbahay namin. Baka kasi isipin nila na may pinapalayas kami sa bahay. Hinayaan na lang ako ni Jake. Sabi niya, kung ano man daw ang makakapagpanatag ng loob ko ay gawin ko na lang. Nung gabing yon ay nagdasal muna ako bago lumabas ng bahay. Hawak ko yung malaking bote ng asin at nilagyan ko ng asin yung buong paligid ng bahay. Pagkatapos ay pumasok na ako. Nakita ko si Jake na hawak yung lumang singsing na nakita niya sa likod ng aparador. Sabi niya, nakita lang daw niya yun kanina. Tapos may nakaukit daw na puno sa loob ng singsing. Parang may kinalaman ito sa puno sa labas, kaya medyo kinilabutan ako.
Pinakita niya sa akin yung singsing at napansin ko na may nakaukit nga na puno sa loob. Nung hawakan ko yung singsing ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nagbubulong sa akin. Hindi ko lang maintindihan. Sabi ko kay Jake, ibalik na lang namin yung singsing kung saan niya yun nakita. Pumayag naman siya. Hindi ko alam kung bakit pero natatakot ako sa singsing na yon. Kinabukasan ay kinausap ko yung lola ko tungkol sa mga naririnig ko. Sabi niya, baka raw ako ang nakatakdang makipag-usap sa mga nilalang na nakatira sa puno. Sabi niya, may mga kamag-anak daw kami na may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang, pero hindi raw nila alam kung sino ang susunod na makakakuha ng kakayahang yon. Dahil hindi naman daw yun na ipapasa sa mga anak. Pwedeng sa apo o sa apo sa tuhod. Sabi ko, wala naman akong kakayahan. Nakakarinig lang ako ng mga tawa at yabag. Sabi niya, baka yun pa lang ang simula. Sabi ko kay Lola, ayaw kong makipag-usap sa mga nilalang na yun. Sabi niya, wala naman daw pumipilit sa akin pero mas maganda raw kung makikipagkasundo ako sa mga ito. Para hindi nila ako gambalain. Nung araw ng kasal namin ni Jake ay nakarinig na naman ako ng tawa na nagmumula sa puno. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaan na masira ang araw na yon dahil lang sa mga nilalang na nakatira sa puno. Habang naglalakad ako papunta kay Jake, para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa puno. Nakakarinig ako ng mga bulong at parang lumalakas yung kaba ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga boses, pero hindi ko na lang yun pinansin. Sabi ko sa sarili ko, matatapos din ang lahat ng ito. Nung sabihin ni Jake na mahal niya ako at pakakasalan niya ako, ay nakarinig ako ng malakas na sigaw. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Nung sabihin ko na mahal ko rin si Jake, ay nakarinig na naman ako ng sigaw. Pero hindi ko pa rin yun pinansin. Nung sabihin ng pastor na pwede na kaming maghalikan ay narinig ko na naman yung sigaw. Pero hindi ko pa rin yung pinansin. Naghalikan kami ni Jake at nagpalakpakan ang mga bisita. Pero ako ay nakarinig na naman ng sigaw. Hindi ko na lang yung pinansin. Alam ko na galit yung mga nilalang na nakatira sa puno pero hindi ko na lang sila pinansin. Sa huli ay nagtagumpay pa rin kami ni Jake na maikasal, kahit na pinipigilan kami ng mga nilalang na nakatira sa puno. Sabi ko kay Jake, hindi ko na lang sila pinansin dahil alam ko na hindi nila ako kayang saktan. Kung kaya nila, ay ginawa na nila yon. Pero hindi nila nagawa. Kaya nagpatuloy lang ako sa kasal natin. Sabi ni Jake, tama raw ang ginawa ko. Pero kung gusto ko raw ay makipagkasundo na lang ako sa mga nilalang na yon para hindi na nila ako gambalain, sabi ko, pag-iisipan ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa rin matanggap na may ganitong connection ako. Parang ang hirap paniwalaan, pero alam kong totoo. Sa ngayon ay tanggap na namin ni Jake na konektado ako sa mga nilalang na nakatira sa puno. Hindi na kami natatakot dahil alam namin na hindi nila kami kayang saktan. Pero kung dumating ang araw na makikipag-usap sila sa akin, ay tatanggapin ko yon. Dahil alam ko na may responsibilidad ako sa kanila. Kahit nakakatakot, handa akong harapin yon para na rin sa kapayapaan naming lahat. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi basta-basta dapat binabalewala ang mga nilalang sa paligid natin. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, baka may nakikinig na nilalang sa tabi mo ngayon.